Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Proverbs chapter 11 verses 1 to 9. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit nagpakumbabay, nagbunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapayapang araw po sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ng araw na ito ay mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, sa talata 10 hanggang 14. Ito po ang naksaad. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay mahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang may tatago sa bibig na madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyo mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating Amang Lumikha. Amin. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin yan mula sa libro ng Kawikaan, chapter 11, verses 15 to 18. Mapanganib ang mga kung managot sa utang ng iba, kaya iwasan itong gawin upang hindi ka mamroblema. Ang babaeng magandang ugali ay nag-aani ng karangalan, ngunit ang taong marahas ay magaling lang sa pag-angkin ng kayamanan. Ang taong tamad ay maghihirap, ngunit ang taong masipag ay yayaman. Ang mabuting tao ay gagantimpalaan ng kanyang kabutihan, ngunit hahantong sa kapahamakan ang taong malupit. Ang masamang tao ay hindi tatanggap ng tunay na gantimpala, ngunit ang gumagawa ng matuwid ay tatanggap ng tunay na gantimpala. Amen. God bless po. Magandang araw po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Proverbs chapter 11 verse 19 to 22. Ang taong gumagawa ng matuwid ay patuloy na mabubuhay, ngunit ang taong gumagawa ng masama ay mamamatay. Kasuklam-suklam sa Panginoon ang pag-iisip ng masama, ngunit ang buhay na matuwid ay kalugod-lugod sa Kanya. Ang taong masama, tiyak na parurusahan, ngunit ang matuwid ay makakaligtas. Ang magandang babaeng hindi marunong magpasya ay parang isang gintong singsing sa nguso ng baboy. Amen. God bless po. Sana naman po mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Proverbs chapter 11 verses 23 to 26. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang maghihintay lamang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sa sagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng mabutil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Yan lang po ng Panginoon sa kanyang banal na mga salita. God bless. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At tayo po ay nasa Proverbs chapter 11. Sabi po dito sa verses 27 to 31, atin pong basahin. Ang taong naghahanap ng kabutihan ay makakatagpo nito,
Ngunit ang taong naghahanap ng gulo ay makakatagpo rin ng gulo. Mabibigo ang taong naititiwala sa kanyang kayamanan, ngunit ang taong matuwid ay lalago na parang sariwang halaman. Ang mga hangal ay nagdadala ng gulo sa sariling tahanan ay walang mamanahin sa huli. Magiging alipin lang sila ng mga taong may karunungan. Ang ginagawa ng taong matuwid ay makakatulong sa iba upang mapabuti at mapahaba ang kanilang buhay, at madadala niya ang mga tao sa pamagitan ng kanyang karunungan. Ang mga ginagawa ng mga taong matuwid dito sa mundo ay ginagantihan ng kabutihan, gayon din sa makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos, ganti sa kanila ay kaparusahan. So, purihin po yung Panginoon, no? At sabi nga po doon sa 28, mabibigo yung nagtitiwala sa kanyang kayamanan. Talagang ipinapakita lang po dito na talagang wala po tayong ibang pwedeng pagkatiwalaan, no? Kundi yung ating Panginoon, no? At sabi doon sa 27, yung naghahanap ng kabutihan ay makakatagpo nito. Kaya pag yung kasamaan o gulo yung hinahanap ay talagang gulo din po yung matatagpuan. So, purihin po muli ang Panginoon, and God bless everyone.